Kumpang Hilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Ayun, magandang araw po, no? Sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. May isi-share lang ako sa inyong video, mga kababayan. Ito po ay gusto ko lang i-share dito sa live ko. No, reaksyon na natin itong naging pahayag ni Mike Aby dito sa naging pahayag ni VP Sara Duterte na bloodbath daw, mga kababayan, ay dito dadaloy ng dugo dahil dito sa impeachment niya. O, mga kababayan, pakinggan natin yung paliwanag ni Sir Aby rito. Ayan, pakinggan. Mga kaibigan, ano ba itong sinasabi ni Sara Duterte, Vice President, na bloodbath or pagdaloy ng dugo? Ano ito? Para sa inyo? Baka tinatakot, Sir Mike, ang mga congressman na pumirma sa impeachment. Kasi alam naman natin, mahilig po talaga gumanon ang mga Duterte noon pa, di ba? Tulad na nga lang, di ba? Papatayin si BBM, First Lady, House Speaker, di ba? Nakaraang taon. Tuloy natin. Yun ba yung gusto niyang mangyari? Yun daw po ang sinasabi ngayon ni Sara Duterte kaugnay sa nalalapit na impeachment trial tungkol doon sa 7 article of impeachment laban sa kanya. Naku po, mga kababayan, talagang mahirap yan. No? Mukhang sa nakikita ko ngayon, mga ganyang pahayag ni VP Sara Duterte, parang inuunahan niya na kaagad sa social media. Parang gusto niya kaagad kumuha na ng simpatiya sa tao kahit wala pa yung impeachment. Inuunahan niya na kung ano mang magiging resulta. Katulad yan, di ba, nung halalan. Nung halalan, nakita ko to mga kababayan, napansin ko lang. Di ba? Sabi niya, mananalo kayo, huwag lang kayo madaya. Sabi niya kay Bato, mga senador niya. Di ba? Sinunahan niya na. Ngayon, 1 si Bongo, number 2 si Bam, number 3 si Bato. So, biruin niya yan, mga kababayan. Dadayain daw. Huwag lang daw madaya. Ngayon na naman, pahayag na naman siya ng bloodbath, mga kababayan, patungkol dito sa impeachment. So parang inaano niya yung taong bayan. Inuunahan niya na, kinukuha niya na yung simpat niya sa mga tao, mga kababayan. So parang ganun. O may mga tao kasi talagang uto-uto rin, no? Talagang naniniwala din kaagad. Alam nyo, kung wala na ditong nagawang mali dito sa impeachment, hindi dapat siya matakot. Kung ano man ito, dahil ito, ang impeachment na ito, dahil yan nakitaan siya na paggastos ng pera ng taong bayan na hindi niya may paliwanag. So dapat lang, sundin niya kung anong batas. Kasi siyempre, sila nagpasayan, sila yung mga nasa gobyerno diba? Pag may nagkasala sa kasamaan nila, kailangan litisin. Kailangan panagutin, diba? Tuloy natin. So, anong ibig sabihin nito? Hindi niya tatanggapin ang proseso? Naku po. Hindi rin niya tatanggapin kung ano man ang maging resulta? Lalo. Naku po, mga kababayan. Kasi di ba dati nagpahayag siya, sabi niya, hindi na daw siya umano aalis sa posisyon niya. Kanya na daw yan. Sabi niya pa nga, sisirain ko kayo lahat. Ba yan yung pahayag niya dati, mga kababayan? Trending yun. Tuloy natin. Lalo na kung napatunayan na siya may paglabag sa ating mga batas. Naku. Yung bang ibig sabihin ng sinasabi niyang pagdaloy ng blood o ng dugo? Ano ito? Tinatakot niya ang mga senator judges? Parang gano'n na nga, Sir Aby. Parang nangyayari ngayon, no? Inuunahan niya na yung mga senador at saka mga congressman na nagperma sa impeachment. So parang tinatakot na ng mga kababayan. Tuloy. Tinatakot niya ang 24 na senador? Naku po. O tinatakot niya ang taong bayan? Anong ibig sabihin nito? Alam niyo kasi mula June 2, next month, magsisimula na po ang inisal na pagtalakay ng proseso ng trial na gagawin bilang impeachment trial ang court ang ating Senado. Dahil Ayan.
So yan ang inaantay ng taong bayan. Itong impeachment na ito para maliwanagan na ang tao at mapanagot na ang may ginawang mali sa pera ng taong bayan. Diba? Kailangan managot na yung sino man yung nagkasala. No? Yan ang inaabangan ng maraming Pilipino ngayon. Itong impeachment na ito, maumpisahan na sa Senado. Diba? O, tuloy. Dahil tapos na ang eleksyon, elected na sila, naproklama na po yung bagong 12 senador. Yes. Anong ibig sabihin nito? Hindi matanggap ni Sara Duterte na itong 2 congressman-elect na si Jokno Akbayan at Laila de Lima ng mamamayang Liberal Party List ay isinama doon sa 12 prosecution team. Matalino din kasi si Laila de Lima, lalo na si Jokno. Diba? Naku po, yun kasi ang kapalit sa mga congressman na natalo nitong eleksyon. Mas malagasan kasi yung mga congressman, no, na magiging kalaban ni BP Sara dito sa impeachment. So nalagasan sila. Dalawa. So itong kapalit, si Jokno at saka si Laila de Lima. Tuloy natin. Matapos nga yung 2 dating member ng team ay natalo sa nakarang eleksyon, natural. Dapat palitan kasi 11 ang kailangang prosecutor sa side ng Kongreso. Yung ba ang kinababahala, kinatatakot ni Sara Duterte? Bakit? Nako, baka kasi natatakot, Sir Abby, kasi alam mo naman, may nakaraan ang Katay at si Laila de Lima. Oh, nako po, mga kababayan, mukhang makakaganti na si Laila de Lima nito kay dating Pangulong Duterte. Tuloy natin. Bakit dati wala naman sinasabi siyang ganyan? Pagdaloy ng blood. Bakit ngayon nung i-appoint na at tinanggap na ni Congresswoman de Lima at Congressman Jokno ang trabaho bilang prosecutors, bilang taga-usig sa article of impeachment, abi ganito ang sinasabi. Isa nang ibig sabihin yan. Kinakatakutan niya si Laila de Lima at saka si Jokno. Tuloy natin. Basta ba nyo? Natinig pa ninyo? Yan ho ang lumalabas kayo. Medyo nakakabahala ba ito? Ito ba'y panlilinlang? Ito ba'y kawalan ng respeto sa Senado? Kawalan ng respeto sa mga prosecutor? O kawalan ng respeto sa proseso ng batas? Yeah. Dahil ang impeachment naaayon sa saligang batas. Yes, tama. Alam niyo mga kababayan, sa nakikita ko lang kasi, kung talagang may paliwanag ni BP Sara Duterte, itong confidential fund na ginastos niya, siguro naman di na ho aabot dito sa impeachment. Kung talagang may mga resibo, hindi katulad nila Mary Grace Piatos, hindi na aabot yan sa impeachment. Diba? Kasi siyempre nandun, detalyado, tapos hinahanapan naman ng mga didili si BBM daw. Si BBM kitang-kita, may resibo at detalyado kung saan niya dinadala ang confidential fund niya at makikita kung saan ito napupunta. Ang sa kanya dapat ganun din ginawa niya. Di ba pinakita yung kay BBM doon na may nandun lahat na resibo patungkol sa confidential fund ni BBM. O ganun din dapat kay Sara Duterte, mga kababayan. Tuloy natin, pakinggan natin si Mike Abe. At ang Senado talagang dapat mag-trial. Hindi pwedeng pigilan niya. Yes. Obligasyon ng Senado na magkaroon ng trial kasi nasa kanila na mula pa ng February ang article of impeachment na ipinasa ng Kongreso. Pero si Senador Amy Marcos parang gustong ibasura, no? So paano naman ang sinisigaw ng taong bayan? Dapat pakinggan din ni Senador Amy Marcos ang sigaw ng taong bayan, imbestigahan itong maumpisahan na itong impeachment para matauhan na ang taong bayan. Kasi ang tagal na po inantay ng taong bayan tapos ipapabasura lang ni Amy Marcos, 'di ba? Ipapabasura niya lang itong impeachment. Tama ba 'yan? Sa lahat nating mga kababayan. Dahil diyan natin malalaman kung talagang walang kasalanan na itong si BP Sara Duterte patungkol dito sa impeachment, patungkol dito sa ginastos niya na pera. Diyan natin malalaman, pira natin yan Kailangan malaman natin yung totoo kung saan talaga napunta. Kaya dapat lang umpisa na itong impeachment trial, itong June 2.
Pero kay Senador Amy Marcos, parang gusto niya ipabasura. Yun po. Maraming salamat po. At magandang araw po sa inyo lahat.